kapatid. Praise the Lord. At tayo po ay umawit ng isang awit na patungkol sa Panginoong Jesus. Napakadami ng isipin ngayon yung mga tao at ang dami ng mga bagay, pangyayari, mga tao na pinag-uusapan. At nakakalungkot na rin minsan dahil hindi na nababanggit sa usapan ng Panginoong Jesus kung ano yung ginawa niya, sakripisyo para sa atin, para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Sa Romans chapter 5 verse 8, sabi niya doon, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Ipinadama ng Diyos. The love of the Lord is amazing. Walang tutumbas, walang makakatumbas. Dahil minahal niya tayo noong hindi tayo karapat-dapat na mahalin. Amen. At mas pinili niya na unawain tayo kaysa husgahan tayo. So umagang ito, ang title ng ating devotional message ay piliing umunawa kaysa humusga, tulad ng ginawa ng Panginoong Jesus. Jesus set an example for us. His love is amazing. Wala tayong masabi. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Oh, amazing, amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Hallelujah. Tunay ng pag-ibig ng Diyos ay dakila at walang papantay. His love is so amazing. Inibig niya tayo nung panahon na hindi pa tayo karapat-dapat na ibigin. Mga kapatid, wala tayong makikitang ganon. Naiibig ka sa tao na hindi naman worthy to be loved. But Jesus Christ did it for us. Minahal ka niya nung panahon na hindi ka karapat-dapat na ibigin. His love is so amazing. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat sa umagang ito. Pagpalain niyo mga kapatid na makikinig, Panginoon, mga nakikinig sa live na ito. Nawa ang inyong mga salita, Panginoon, ay tumimo sa kanilang mga puso upang may sa buhay namin ito, Panginoon. At maunawaan namin, mapag-usapan namin kung ano yung napakagandang bagay na ginawa mo sa buhay ng mga tao. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Salamat po, Panginoon. At
Patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord mga kapatid. At kung ikaw ay tao na nananampalataya na merong Diyos na ating pinaglilingkuran, ay lagi mong mababanggit yung nagawa ng Panginoon. Madaming mga bagay na pwedeng pag-usapan kapag kayo'y nagsasama-sama bilang magkakaibigan. Dami yung mga pinag-uusapan. Maging sa church minsan, sa loob na kayo ng church ay madami pa rin pinag-uusapan na tungkol sa mga bagay sa mundong ito na mawawala naman. Ngunit kumusta ang Panginoong Jesus sa ating buhay, sa ating mga usapin? Nababanggit pa ba yung napakalaking ginawa ng Panginoon para sa atin? Buhay. Life is short mga kapatid. Darating panahon, haharap tayo sa Panginoon at bawat isa ay magbibigay sulit sa Kanya. Babati muna ako. Good morning sa aking mamang Lani at papang Along na nandyan sa bahay. At ay kay Ate Shirley, kapatid na Ulito Ondo is watching also. Purihin po ang Panginoon. Sister Emelda Rigor, Gorospe, Luzano. Ay, salamat po sa Panginoon. At dyan rin si Brother James. Bro James, yan, kasama namin sa church dati, magaling mag-gitara yan. Tingatan ka ng Panginoon, bro, sa lahat ng iyong mga lakad. Sister Eileen, andyan din. Eileen Pimenta. At kapatid na Immaculate. Good morning po sa inyo dyan, Sister Imang. Salamat sa panonood sa araw na ito, mga kapatid. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay piliing umunawa kaysa humusga. Amen. Piliing umunawa kaysa humusga. At pumunta tayo sa, alam niyo, isang katangian ng isang ina. This month kasi is, we are celebrating the Mother's Month celebration. So, Happy Mother's Day sa mga lahat ng nanay. Ang isang katangian ng isang ina ay maunawain. Malawak yung kanilang pag-iisip tungkol sa mga bagay. Kapag kayong kanilang anak ay nagtatampo or may hindi umiimik, nandyan lang sa tabi, ang mga nanay ay nauunawaan nila. Salamat sa buhay ng mga ina. Gelmark Eugenio Pascua. Watching po, Pastor, from Nacar, San Guillermo. Wow, Isabela po, Pastor. Good morning po. Ingat po palagi, Pas. Maraming nanonood na taga San Guillermo. Praise the Lord. Punta tayo sa John chapter 8. Madami tayong mga babasahin ngayon. At kung may Bible kayo, ay makipagbukas kayo. Kung wala naman, ay makinig kayong maigi. John chapter 8 verse 3 to 11. Ang babaeng nahuli sa pakikiapid. Nooy dinala sa kaniya ng mga eskriba at ng mga paraseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. So ang sitwasyon dito, ang Panginoong Jesus ay nagtuturo, nakaupo siya somewhere sa lugar na yan, at dumating yung mga paraseyo. Meron silang dalang babae na nahuli daw sa pakikiapid, sa aktong pagkamalala o pakikiapid. At sinabi kay Jesus, ito, tatanungin, susubukin ng Panginoong Hesus kung ano yung kanyang magiging pasya. Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid, ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ang katatanong kay Jesus. Kaya't sila ay tinignan niya at sinabi ang ganito. Tumingin na ang Panginoong Hesus sa kanila. Sige, sagot na. Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya? Napakasimple ng sagot ng Panginoon, no? Yung mga tao, meron silang isang tao rin na hinuhusgahan dahil nahuli raw sa paggawa ng hindi maganda. At pinipilit nilang Panginoon na ang babae na yan ay husgahan na sapagkat sa
ayon sa sulat ni Moses o sa batas na isinulat ni Moses, ay ang tao na nahuli sa ganyang maling gawain ay pagbabotuhin hanggang mamatay. So, ine-expect nila na ang maging sagot ng Panginoong Jesus diyan ay pagbabotuhin na yan hanggang mamatay. Pero, ang Panginoong Jesus yun eh. Kaya nga siya yung nagbigay ng best example sa atin on how to love. Kung paano umunawa sa kapwa. Kung paano na huwag tayong maging mapanghusga. Bakit? Sabi niya dito na, sige, sino man sa inyo na walang kasalanan, sige, siya nang bumato. Amen? At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus. At ang babaeng naroon na pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po. Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Pastor, kitang-kita maraming witness talagang nahuli siya No? Balikan natin. Paano ba ang naging ng Panginoon dyan? Yung naging decision ng Panginoon dyan. May nahuli na, napatunayan na nagkasala. Ang hakbang ng Panginoon ay, sige po, kung sino ang unang bumato, kung sino ang walang kasalanan, siya na ang unang bumato. At yung mga tao, alam nila sa kanilang sarili. They understand and they realize that they also are sinners. Amen po ba? Tayo po ba ay nauunawaan ba natin, nare-realize ba natin na meron din naman tayong pagkukulang? Hindi din tayo perfecto. Madami tayong mga nagagawang kasalanan. Pero minsan ang tao mapanghusga. Kapag may nakita sila sa news, may nabalitaan sila na merong isang tao na gumawa ng hindi maganda, ang sasabihin agad ng tao, naku, kulong na yan. No? Naku, parasahan na yan. Nang matuto. Mga kapatid, kaya ako nabanggit na the love of God is amazing dahil minahal ka niya kahit marami kaming pagkukulang. Kahit na makasalanan ka rin, makasalanan din tayo, ay minahal tayo ng Panginoon. At may paalala dyan sa Matthew chapter 7 verse 1 to 7. Matthew chapter 7 verse 1 to 5. Yan, pakisulat niyo po dyan. May paalala sa mga taong mapanghusga na akala nila ay hindi sila nagkakamali o hindi din sila nakagagawa ng kasalanan. Matthew chapter 7 verse 1 to 5. Morning sa aking asawa, Sister Lovely Gem Barrientos Tamani, at kay Mama Merly, nakikinig din yan. Mama Merly at sa aking anak, si Lansmer. Kay Ate Shelo, hello Ate Shelo, good morning. Praise the Lord. Matthew chapter 7 verse 1 hanggang 5. Sister Cindy and Noel, Sister Myra. Praise the Lord. Matthew chapter 7 verse 1 to 5, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ano yung sabi niya dyan? Huwag. Ibig sabihin, utos yan. Huwag ninyong hatulan. Now, bakit ba kasi dapat huwag tayong maging judgmental? No? May kasabihan, do not judge because you are not a judge. Do not judge because you are not a judge. Minsan kasi, ang bilis nating humusga no? Sige, parusahan na yan. Ikulong na yan. Wow, judge yarn. No? Na kung saan may nakita ka lang na nagkasala o nagkamali. No? Well, napaka normal na damdamin yun ng tao.
Pero salamat sa salita ng Panginoon dahil tinuturuan niya tayo ano ba yung dapat nating gawin kung may mga tao na nagkakasala, nagkakamali sa kanilang mga desisyon o ginagawa, paano ba natin sila ituring? Sabi ng Panginoon, piliing umunawa kaysa humusga. Do not judge because you are not a judge. Amen. Tuloy natin, verse 2. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo ba nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang puwing na gatahilan o napakalaki sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo? Ngunit gatahilan ang malatroso, yun ano dyan sa ibang translation, malatroso ang puwing ng iyong mata. Mapag-imbabaw, plastic, mayabang. Sabi niya dyan, paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing sa mata mo kung malatroso ang nakalagay sa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing nagatahilan at sa gayoy makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Amen. Good morning, kapatid na Jess. Every morning yan, laging nanonood. Salamat sa Panginoon dahil tinuturuan niya tayo na huwag manghusga. Napiliin natin na umunawa. May mga pastor minsan na nagkakamali rin kasi sabi ko nga tao rin naman tong mga to. May mga tagapanguna, may mga leaders na kung saan ay nagkakamali rin at yung mga kapatiran naman ay pinipili nila na unawain yung kanilang pastor. Kaya nga minsan kapag sabi ko kapag hinuhusgahan ninyo yung kapwa ninyo dahil nagkamali, ano ba yung ginawa ninyo para sa kanya naman? Did you pray for her? Sa mga kapatiran dyan na may mga pastor kayo, kapag nagkamali ba ang inyong pastor o kaya may hindi maganda na nangyayari sa kanyang pamilya, halimbawa hindi niya maaya yung kanyang pamilya, anong ginawa natin? Huhusgahan ba natin na, ay si pastor, huwag na tayong makinig sa kanya kasi hindi nga niya yan mayaya yung kanyang pamilya na pumunta sa church O ang pangit nga ng mga pinaggagawa ng mga anak niyan paano ka? Na-try mo na ba na ipinanalangin yung iyong pastor? Ipinanalangin yung kanyang mga anak? O andun lang tayo sa magaling tayong magsalita, magaling tayong manghusga sa ating kapwa, pero wala naman tayong nagagawa. Hindi natin nauunawaan na tayo rin ay merong mga pagkukulang at tayo rin ay may mga kahinaan at tayo ay nagkakasala rin. Ng Panginoon ay ipinapaunawa niya sa oras na ito na huwag tayong humusga. Ng Panginoon ay nagset siya ng magandang halimbawa na kahit na yung babae na yon na nahuli na mismo, may ebidensya na mismo na siya ay nagkasala, pero ang turing, ang trato pa rin ng Panginoon sa kanya ay pinilit niya pa rin o inunawa niya pa rin ito at hindi niya ito hinusgahan. Dahil ganun ang Panginoong Jesus. For the Son of Man came not to judge, but to save those who was lost. Amen. Purihin ng Panginoon. Salamat sa napakatinding pag-ibig ng Diyos sa atin. Mga kapatid, kumusta yung ating damdamin bilang mga Kristiyano? Meron ba tayong pagmamalasakit sa ating kapwa? O isa rin tayo sa nagko-comment kapag may pinost na hindi nakagawa ng maganda, isa rin tayo sa nagko-comment na ipakulong na yan. Isa rin tayo sa humuhusga. Kristiyano ka, kapatid. Ikaw ay anak ng Diyos at ang Panginoon nagset na siya ng halimbawa na huwag tayong manghusga kundi piliin nating umunawa sa ating kapwa. Bakit? Kasi inunawa ka rin ng Diyos. Kasi sabi ng Romans 5:8, nung tayo ay hindi karapat-dapat, inibig tayo ng Diyos. Amen po ba? Salamat sa pagtuturo ng Panginoon.
Morning kapatid na Jolly Rose at kapatid na Rose Ann, kapatid na Jmel Dakil. Salamat sa inyong pakikinig at sana ay hindi lang ito napapakinggan kundi isinasabuhay, mga kapatid. Punta pa tayo sa Lucas chapter 18 verse 9 to 14. Lucas chapter 18 verse 9 to 14. Amen. Kita nyo na po. Lucas chapter yung sinabi ko. Lucas chapter 18 verse 9 to 14. Sige, kita na tayo. Pakisulat nyo po dyan. Pastor Billy from Kawayan po yan. Kasama ko yan dati sa seminary. Pastor Billy Beterbo. Napakasipag rin na pastor ito at patuloy nating ipanalangin yung ating mga pastor na naglilingkod sa Panginoon talaga. At kay Ninang Lydia, kumusta po kayo dyan sa Palawan po, Ninang Lydia? Regards sa mga kapatid dyan at patuloy kayong lumago sa gawain dyan. Praise the Lord. Lucas chapter 18 verse 9 to 14. Sinabi rin niya ang taninghagang ito sa mga tao, ang tingin ng sarili matuwid at humahamak naman sa iba. No? Kaya makinig po tayo kung tayo ito. At sabi niya dyan na yung turing nila sa sarili nila ay matuwid. Wow! No? Talagang yung suot mo ay, alam mo yung talagang holy ka at yung tingin mo sa sarili mo ay mas mabuti ka kaysa iba, mas malinis ka kaysa iba. Naku po, may paalala yung Biblia sa atin kapag yan yung ating nararamdaman. Lucas chapter 18 verse 9 to 14. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Paraseyo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Paraseyo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanglinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. No? Yun yung kanyang panalangin, o yung Paraseyo. Doon naman tayo sa publikano. Samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib. At sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y uuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay itinataas. Amen po ba? May dalawang nananalangin. Ibig sabihin itong mga to, meron silang paniniwala sa Diyos, ngunit yung isa, nananalangin siya, hinahamak niya yung kapwa niya tao. Kaya pinagmamalaki niya yung kanyang sarili. Ang tingin niya, yung kanyang sarili ay mataas kaysa iba. Kaya merong binanggit din sa Philippians chapter 2 verse 3, huwag ninyong ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ano yon? Sa kaaway yon. Ang diablo kasi mahilig siyang ganun eh. Ang diablo ay ipinapalagay niya mas mataas siya kaysa sa Diyos. No? At kung meron tayong pakiramdam na ganon, na turing natin sa sarili natin ay mas mabuti tayo kaysa sa ating kapwa, mas malaki yung naibibigay na itutulong natin sa church, nako po, huwag pong ganon mga kapatid. Morning Ninang Geraldine Flores. At sabi ng Colossians 3:23, whatever you do, do it heartily for the Lord. Ang taong ito, sabi niya, ipinagmalaki niya na ako po, nag-aayuno ako sa loob ng sanglinggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. No? Parang kung baga ngayon, ito yung, ako po, nagbibigay ako ng offering ko. Nagbibigay ako ng tithes ko. Tumutulong ako sa gawain ng church. No? Ang binabanggit ng Biblia, wag mo nang ipagmayabang dahil ang Diyos, alam niya na yan at gagantihan ka niya dyan. Papalitan ng Panginoon ng mas marami pang pagpapala yung kung ano man nagawa mo sa church, na itulong mo sa church. No? At ang sinasabi niya dito, kinalugdan ng Diyos
Yung publikano na sinabi niya, ako po ay makasalanan. Na dinadakukan niya yung kanyang sarili, Lord, ako po ay makasalanan. No? Lord, ano po ba yung pwede kong gawin para sa inyo? Ako po ay mahina rin. No? Ang ganda ng ganon, yung mga humble person. At alam nyo, kapag kayo'y lumalago sa salita ng Diyos, mas pipiliin yung umunawa kaysa humusga. Kapag kayo ay malagong Kristiyano, sige, gamitin ko yung totoong Kristiyano kasi may mga fake Christian eh. Kapag ikaw ay totoong Kristiyano, mas malawak yung pangunawa mo sa mga kapwa mo tao. Mas pinipili mong umunawa kaysa humusga. Pag may pinag-uusapan, pinagchichismisan na, alam mo si ganito, ganyan, uy. No? Ikaw naman, hindi ka nakikisawsaw. Ang ginagawa mo naman ay ipinagmamalasakit mo yung kapwa-tao. Kristiyano man yan o hindi. No? Uy, kapatid, wag naman ganyan kasi wala yung tao. Wag naman natin siyang pag-usapan. No? Malay natin, meron siyang pinagdadaanan. Hala, bakit si sister ganyan? Nakasimangot naman na pumasok sa church. No? Siguro ano yan? May kaaway yan. O kaya siguro may kasalanan niya na nagawa. Hinusgahan agad. Ulitin ko po, ang malago na Kristiyano, alam niya ang salita ng Diyos, at kapag may pagkakataon na maipagmalasakit niya yung kanyang kapwa-tao, pinipili niyang magmalasakit, pinipili niyang umunawa, kaysa manghusga. Amen po ba? Good morning po, Ate Charito Manangan. Watching na rin. Salamat sa inyong lahat. At magtatapos na tayo sa... Saan ba tayo pwedeng magtapos? John chapter 12, verse 44 to 48. Sige. John chapter 12, verse 44 to 48. Sabi niya dyan, John chapter 12 po. John chapter 12, verse 44 to 48. At malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapapakinggan ninuman ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi iligtas. Amen? Nung pumarito ang Panginoong Yesus, ang mission niya is not to judge, kundi to love. That we Christian, we ought also to follow the good example of our Lord Jesus Christ. Amen? To love. Umabot ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, maging yung mga kapatid natin. 48. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinapahayag ko, ang hahatol sa kanya sa huling araw. No? Ngunit yung judgment ng Panginoong Diyos sa huling araw, ang bawat isa ay haharap sa luklukan ng Panginoon at sasabihin ng bawat isa kung ano yung nagawa niya nung nabubuhay pa siya sa mundong ito. At sasabihin naman ng Panginoon, oy, good job, or job well done, my good and faithful servant. Ano yung pwede nating gawin para sa ating kapwa? Ang Panginoon ay nag-set na ng example na huwag kayong mag-judge. Do not judge because you are not judged. Piliing umunawa kaysa humusga. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, alam nyo kapag tunay kang Kristiyano, lalawak yung pag-ibig mo eh. Yung mga tao na hindi naman karapat-dapat ibigin, hindi naman karapat-dapat na patawarin, kaya mong patawarin at ibigin. Bakit po? Naiisip mo kasi na ganun ka rin. Hindi ka rin naman karapat-dapat na ibigin at patawarin, pero dumating ang Panginoong Jesus at sinabi niya na kung tatanggapin mo siya, ay patatawarin ka at iibigin.
Actually, wala pa tayong ginagawa nun. Pinatawad na tayo ng Diyos, minahal na tayo ng Diyos. At kung bakit tayo nagkakaroon ngayon ng pagkakataong gumawa ng mabuti, no? Pagkakataon na ganito, magbahagi ng salita ng Panginoon, mag-aral ng salita ng Panginoon, ay dahil tayo ay inibig at pinatawad na ng Panginoon. Mga kapatid, magpakatotoo po tayong Kristiyano. Mga kapatid, piliin natin gumawa ng mabuti. Piliin natin maglingkod sa Panginoon, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na sinisiraan natin yung kapwa natin tao, sapagkat kung anong ginagawa mo sa iyong kapwa-tao, lalo na sa mga lingkod ng Diyos, ay yun yung ginagawa mo sa Diyos. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang nais lang ng Diyos ngayon ay huwag lang tayong magalak, huwag lang tayong tumawa, umiyak kapag nakakarinig tayo ng mga ganitong pananalita, kundi yung salita ng Panginoon ay mailagay sa puso natin. Tumubo ito at may sa buhay natin. Amen. Salamat sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mapagmahal. Diyos na mapagpatawad. Lord, linisin niyo nga po yung puso namin, Panginoon. Minsan, kapag ka may nanira sa amin o nanakit sa amin, Lord, hindi namin kayang patawarin. Hayaan mo nga po, Panginoon, na maalala namin na hindi rin kami karapat-dapat na patawarin. Pero pinatawad niyo po kami at binigyan ng pagkakataon, Panginoon, na magbago at makapaglingkod sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Turuan niyo kami araw-araw, Panginoon, na natututo kami sa inyong salita at lumalawak yung aming pag-ibig din para sa aming kapwa hanggang sa tuluyan na, Panginoon, na maging tunay, maging dalisay ang aming puso na sumusunod sa inyo at matatawag nga kaming mga Kristiyano, Panginoon. Ibig sabihin ay tagasunod ninyo, Panginoon. Palayan niyo mga kapatid, alam ko may mga pinagdadaanan din sila ngayon at yung mga uupo, Panginoon, sa mga position sa government, mga bagong halal, Panginoon. Bigyan niyo sila ng kakayahan na magampanan yung kanilang tungkulin at tapos na ang eleksyon, Panginoon, at ang bawat isa, bawat Pilipino ay magkaisa na at magtulungan na, Panginoon, para sa iunlad ng bayan o ng bansa, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Maging yung mga pag-iingat ninyo sa aming mga kapulisan, sa aming mga guro, sa mga naging kasangkapan ninyo sa election, Panginoon. Salamat sa pag-iingat ninyo sa kanila at patuloy na idinadalangin namin na ingatan nyo ang bawat isa at magampanan din namin yung tungkulin bilang isang mamamayan at bilang isang mga Kristiyano, Panginoon, na laging iniisip namin ang kapakanan ng aming kapwa. Thank you so much, Lord God. Lahat ng papuri, pagdakila sa inyo lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos po. Good morning po, Ma'am Lina Ramos. Good morning, Pastor and everyone. Thank God for this wonderful gift He given us. Yan. Salamat sa Panginoon. Gift of life. Ayan. Thank God for this wonderful gift of life. Salamat po. At kay Ate Lovelia. Ayan. Good morning, Ate Lovelia. Mga guro natin to sa Pinas. Kay Pastor Will from Vegas. Tama ba? Shout out sa iyo, Pastor Will. Salamat sa kasipagan. Panoorin niyo po yan si Kuya Will. Pastor po yan na nagtuturo din ng mga salita ng Panginoon at napakaganda yung kanyang mga katuruan din na mula sa Biblia, hama sa Biblia. Amen. God, sabi ni Sister Eileen, Amen. Thank you, Jesus. Si Ate Shelo naman, God bless po. God bless sa bawat isa. Kapatid na Violi Linta, watching. Salamat sa inyong mga panonood, mga kapatid. Kita-kita po ulit tayo bukas sa oras na 6:30 in the morning at patuloy po tayong matuto at lumago sa salita ng Panginoon, umunlad ang buhay natin bilang mga Kristiyano. God bless po. Bye-bye.